In this video, I will show you how to make California maki or California rolls. Okay, alternative sa avocado kapag hindi po season ng avocado at napakamahal, pwede po tayo gumamit ng mango. Huwag po yung overripe na mango po ang inyong gagamitin. Kailangan sariwa pa siya, yung medyo matigas pa yung laman niya, yung firm, ika nga. At siyempre, sisiguraduhin nyo po na matamis to bago gamitin. Tikman nyo muna bago nyo gamitin para sigurado kayong matamis ang inyong ilalagay na filling sa inyong California maki. Tsaka remember po, ang avocado po ay hindi maasim. Kaya pagka medyo umasim yan at maasim din ng konti ang inyong rice, lalong aasim siya. So make sure na matamis talaga yung mango. Yun po ang importanteng tip para sa mga bagong gagawa nito. At para mabilis, kung marami kayong gagawin, gumamit po kayo ng anumang tools. Gaya sa akin, ginamit ko po ay ang aking sandok, sakto sa size ng mangga. Ang iba naman po, gumagamit po sila ng baso. So anything that will make your job quicker than the usual. Okay, so kayo na po ang bahala mag-isip. Alright. Sunod naman po ay ang ating cucumber or pipino. So, yan po, walang alternative yan. Pipino talaga dapat ang ginagamit sa California maki. Okay? So, strips mo lang yan. Exact size lang po sa size ng crab stick. Ang crab stick po, marami pong magagandang klase at marami din namang imitations. Piliin nyo po yung magagandang klase. Usual ang ginagamit ko yung Ichiban. Yun ang magandang klaseng crab stick. Proceed po tayo sa next step. Pagdating naman po sa rice, ang gamitin nyo pong rice, yung Japanese rice talaga. Huwag kayong gagamit ng hindi Japanese rice kasi hindi yan talaga mabubuo. Ang brand na po na ito ay yung first class ito. Yung Mount Fuji. Okay, imported. So yun, pagka nalagay nyo na po ang sushi vinegar, ang sushi vinegar po ay combination po yan ng sa vinegar, white vinegar or michokan, Japanese vinegar, michokan sa sugar and salt, konting salt lang, huwag nyong paalatin. So kung kaya naman, order kayo online, meron na yata yan sa online, ready mix na sushi vinegar. So kaya lang iba ang lasa nun sa lasang Pinoy kasi yon standard ng Hapon ang lasa nun. Then ang pag-mix niyan habang mainit pa, huwag niyong palalamagin ang rice. Kapag lumamig ang rice, hindi niyo na yan mapapasipsip sa hindi niya sisipsipin yung ating vinegar solution. Then yan po, ikakat niyo po, huwag niyong didiinan. Laging halukayin sa ilalim, then ikakat ang rice. Kapag diniinan mo yan, malambot lang yan, madudurog, pangit pagka ang grain ng rice ay hindi buo-buo kapag ito po ay ni-roll mo na. So, yan po. Okay, proceed po tayo sa pag-roll na ng sushi. Okay, so yan, mango, crab meat, and cucumber po. Tingnan nyo po ang edge ng nori. Nasa edge din siya ng bamboo mat. Kasi pag roll natin yan, kailangan yung pinakadulo ng nori ay matatapat siya doon sa may
bago mag-end ng kabila. So tingnan nyo po, yun ang magdahilan kung bakit maglalak siya, hindi siya bubuka. Kasi pag dumikit na yung rice dun sa nori, maglalak na po siya. So ganyan po ang proseso. Okay, next style po sa pag-roll, ayan po. Ganyan namang style. Ibang style naman yan. Sa pagmabilisan, ganyan ang ginagamit ko na style. Nung ako po ay nasa restaurant pa nagtatrabaho, ganyan po ang aking ginagawa. So, i-flat mo lang siya sa chopping board. Ilagay mo na yung mga filling. And then, i-roll mo siya without the mat. Yan, ganyan na po. Yan. Then, saka mo takpan ng bamboo mat. Then, saka mo siya i-roll. So, isa yan sa pinakamabilis din na technique. Okay, so more or less, medyo may knowledge na kayo sa paggagawa nito. Practicein nyo lang para ma-develop yung skill nyo sa paggawa ng nori. Okay, ang pinaka-komplikadong part na rin, ang pagkakat nito. See to it na ang iyong gagamitin kutsilyo po ay stainless para walang chemical reaction sa ating food. Okay, alam po natin na may kunting acid ang mango. Yan po. Siguraduhin medyo moist ang kutsilyo. Ayan, sinasawsaw ko siya sa tubig na may kunting vinegar. Okay, ganyan lang po. I-slide nyo ang kutsilyo. Huwag nyong didiinan directly kasi madudurog or madideform ang shape ng ating maki. Kailangan square ang shape, hindi siya masisira, hindi siya bibilog or ano pa man. So, ganyan po ang itsura niya. Okay po. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Maglalabas pa ako ng ibang mga video pa sa mga susunod pa na uploads. Okay, so that's all for today. Thank you for watching and that's it. Ito po pala ay made to order kaya diyan ko nakalagay sa mga tabs. Pero kung sa mga restaurants ang serving natin ito po ay nasa Japanese Sara or Japanese plate. Mas maganda, may mga decoration, may wasabi, and then soy sauce. Ito ay separated ang ating mga condiments. Ang kaibahan nga lang, ang style ko dito ay naka-toppings ang mayonnaise, hindi nakapaloob sa sushi roll.